Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa atin pong SCB Daily Livestream mula Lunes hanggang Sabado po at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa araw na ito ay binigyan ulit tayo ng Diyos ng pagkakataon upang hindi lang makarinig kundi matuto at higit sa lahat ay mapalawak pa ang ating isipan at lumalim ang ating pananampalataya sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, he who keeps on hearing and hearing the Word of God ay patuloy na sila po ay lumalalim at ang kanilang buhay ay nakatayo sa bato at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa ating mentor, Pastor Gilbert Puchal, dahil sa binigyan po tayo ng pagkakataon upang makapangaral at makapagturo ngayong pong hapon. Akin pong itutuloy sa inyo ang aking paksang tinatalakay, pinamagatang pong household dynamics. At ito po ay nakabase sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 at nais ko lang pong basahin saglit at tayo po ay manalangin. And these things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Tayo po lahat ay yumuko saglit at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa hapon pong ito. Maraming salamat, Lord, sa bawat pamilya, manggagawa, lingkod mo, Panginoon, na nakaantabay at sumusubaybay sa SCB Daily Livestream at ang bawat isa, Panginoon, na bukas ang puso, bukas ang isipan upang tumanggap ng iyong mga salita, matuto at higit sa lahat patuloy na sumampalataya sa iyong mga pangako sapagkat dahil sa iyong mga salita ang buhay po namin ay napapatibay, napapalakas at higit sa lahat nababago. Ngayon pong hapon, Panginoon, habang ipagpapatuloy namin ang aming pag-aaral, dalangin po namin, Lord, ang iyong kaalaman, ang iyong grasya at ang iyong karunungan ay sumaamin upang patuloy na magkaroon ng kaganapan ng iyong mga salita at bigyan niyo kami ng puso ngayon pong hapon upang hindi lang makinig kundi maisapamuhay po namin ang iyong makapangyarihang salita. Pinupuri ka po namin at dinadakila, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, pagpalain niyo ang bawat mga pamilya, mga anak mo, Panginoon, na siyang nanonood ngayon at handa na pong makinig, handa pong tumanggap ng iyong mapagpalang salita. Pinupuri ka namin, dinadakila, ito po yung sama-sama namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong paksang ating tinatalakay sa inyo, household dynamics. At base po sa mga nakaraang pag-aaral po natin, ay tinalakay ko po sa inyo yung mga kadahilanan kung bakit po ang tahanan ng Diyos ay hindi po nagiging matatag, hindi po nagiging matibay, at higit sa lahat ay bumabagal po yung kanyang journey upang marating at abutin po yung pangarap ng Diyos sa bawat iglesia. At ito pong tinatalakay ko sa inyo ay nakabase po dito sa Luke chapter 15, the parable of the prodigal son. Diyan po sa talata na yan ay meron po akong tatlong ibabahagi sa inyo. Yung dalawa po ay i-share ko na po sa inyo, dadaan na po natin, magre-review po tayo. Okay? Isa sa tanong na akin pong binanggit sa inyo, ito yung household killers. Pag sinabi pong household killers o ito po yung dream killers, ay ito po yung mga hindi po magandang kaugalian, hindi po magandang behavior na naipapakita po ng bawat mananampalataya sa ubasan ng Panginoon. At nais ko pong ibahagi sa inyo upang patuloy na maliwanagan po tayo. At kung nakikita po natin na meron po tayong pagkukulang at dapat itama at ituwid, mas nararapat po at mas naisip po natin na magpatama sa Panginoon at magpatuwid sapagkat ito po ang madalas na ating pong ginagawa, no? Bagamat tayo po ay sumusunod, nakakasunod sa Panginoon, but at the end of the day, okay, at the end of the day, sabi po ng aklat ng Roma chapter 3 verse 23, all are fall short in the glory of God. Mas maganda po na nagpapatuloy po tayong nakikinig, nagbabasa at tumatanggap ng kanyang mga napapanahong salita upang patuloy na maging consistent po tayong isa pamuhay. Yung mga prinsipyo, yung mga batas ng Diyos sapagkat naniniwala po ako
nagiging unstoppable po ang simbahan, nagiging unstoppable po tayo kapag ginagawa po natin yung ipinapagawa ng Diyos. At kapag sumusunod tayo sa kanyang mga prinsipyo, sa kanyang mga batas, nakatitiyak po tayo na tayo po ay magtatagumpay. Yan po ang sabi ng awit. Now, unang tanong na aking binanggit sa inyo, why do I always want more? Bakit kaya may mga sandali, may mga pagkakataon sa buhay ng isang tao o mananampalataya na bakit kung kailan meron na siya, ay bakit kailangan pa niya gusto pa o dagdagan pa yung meron na siya? So, why do I always want more? In your screen, pag kayo po ay bodybuilders, okay, why do you call it, okay, when output exceeds input? Sa bodybuilders po, ang tawag po dyan ay overwork. Sa mga electrician, ang tawag po dyan ay overload. Pero sa mga bankers, ang tawag po dyan ay overdrive. Ano kaya tawag sa atin ng Panginoon kapag having more things will make me more happy? Diyan po sa talata na ating pong tinatalakay sa inyo, Luke chapter 15, okay, ay makita po natin na yung youngest son demanded his estate. Okay? Yung yaman na inalat ng kanyang tatay na dapat ay kukunin niya pagkatapos na mamatay, pero ang buhay pa ang kanyang magulang ay he demanded, okay, to receive, okay, to get his share of estate. At dito makikita po natin yung having more things will make him more happy. Sa tingin niya, okay, na pag nakuha niya agad or nakuha niya yung kanyang yaman ay yun ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan o kasapantan. So parang sabi ng Bible sa Luke 15 verse 13, ang sabi diyan, he took his journey into a far country. Yun ang nagiging dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay pagkatapos siya ay pagpalain at makatanggap ng pabor sa Panginoon. There are times, okay, na kung saan ay ibinibigay ng Diyos yung kahilingan po natin. At pag dumating na yun at hindi naihanda ang ating mga puso, hindi po tayo prepared or we cannot handle all these heavenly blessings, what will happen? May tendency po na tayo po ay magpapakalayo-layo. May tendency na tayo po ay dahil muna sa disconnection natin sa loob ng tahanan ng Panginoon or sa pamilya po natin. Katulad ng youngest son na ito, ang sabi ng Bible, he took his journey into a far country. O nga naman, pagkatapos niyang matanggap, okay, yung yaman na para sa kanya, para mas lalong ma-enjoy niya yung blessing at talagang yung pangarap niyang maging masaya, magpakalayo-layo. Pero malungkot sapagkat nung siya po ay nagpakalayo-layo, ang sabi ng Bible, he wasted his possessions. Okay? Ang tawag natin sa kanya ay foolishness son or fool son. Why? Because sabi ng Bible, he wasted. Okay? Walang taros na pagsasaya. He spent all his possessions na galing sa kanyang magulang. Hindi niya inisip na i-invest, hindi niya inisip na meron pang bukas. Okay? Ang inisip niya ay magpakasaya, magpakalayo-layo at magpakasaya-saya. Okay? At ang malungkot sapagkat sabi ng verse 13c, okay, yung buhay na isinapamuhay niya ay fleshly. Ang sabi niya, loose living or riotous living. Sa ibang translation, tinatawag din natin prodigal living. But look at verse 15. Okay? Because he want more to become happy. Ang sabi sa verse 15, he sent him into his fields to feed swine. Nauubos na yung kanyang yaman. Dumating yung sandali na siya po ay naghirap. Wala na pong makain. Okay? At ang sabi ng Bible, naging marumi na po ang anak na ito. Pati ang kanyang pamumuhay ay inadapt niya na yung karumihan na dapat ay hindi mangyari sa kanya. At malungkot sapagkat yung dating may mga kasama siya, dahil meron pa siya, nung nawala na po yung mga yaman na ito, bigla siyang iniwan. At sabi ng Bible sa verse 16b, and no one gave him anything
Di ba? Ganyan po ang mundo. Pag meron po tayo, maraming mga taong nagiging malapit sa atin. Pag meron po tayo, maraming tao na talagang nagiging mabuti sa atin. Pero pag nakita nila na wala na silang makuha, wala nang benepisyong matanggap sa atin, ay unti-unti po silang lalayo. Ganyan po ang mundo. Pag sinabi kong mundo, yan po ang pamumuhay ng sanlibutan. Magkaiba po sa tahanan ng Diyos at sa kaharian ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, he was firm famished. No one gave him anything. And this youngest son became friendless. Mag-isa na lang. Mag-isa na lang sa panahon ng pagsubok. Nag-iisa na lang siya. Okay, sa panahon na wala na siya. Now, ang maganda dito sa youngest son, nung siya po ay nakaranas ng hirap, ng gutom, ang sabi ng Bible, he came to his senses. Na-realize niya yung kanyang kamalian. At dito, makikita natin yung dahilan kung bakit siya bumalik. Ano ba yung mga iba't ibang dahilan ng youngest son? Ba't siya bumalik sa kanyang tatay at sa tahanan ng kanyang tatay? At ito rin yung probably nagiging dahilan natin kung bakit gusto na natin bumalik. Okay? Sa mga panahon, sa mga sandali na tayo po ay disconnected, na tayo po ay nawawala sa alignment. Okay? Nawawala tayo doon sa tamang kaisipan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Simply because ay naghahanap po tayo at ang hinahanap natin ay kasiyahan lang, hindi yung kapunuan at kasapatan ng ating buhay. Ang sabi ng verse 17, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. One of the reasons why this youngest son came home, okay, nagkaroon po ng welcome home. Number one, because of the food, the nourishment of the kitchen. Ang sabi diyan, how many of my father's hired servants have bread enough? This is the issue. Okay? Ang issue nito, hindi yung masaya ka. Hindi yung material na bagay. Kung ano yung nagpapalakas sa iyo. At nakita niya na ang nagpapalakas talaga sa kanya, yung pagkain na galing sa kanyang tatay. Yung pagkain ng tahanan nila. Yun ang, hindi lang niya nabis, kundi yun talaga yung unang-unang dahilan kung bakit gusto niya pabalik. Because of the food, because of the knowledge. And mga kapatid, bawat iglesia po ay iba-iba po ang binibigay ng Diyos na pagkain. Parang pamilya, biological family, bawat pamilya po may tinatawag na staple food. O yung pagkain na talaga po naiyahanda upang pagsaluhan, at itong pagkain na ito ay nagdudulot o nagbibigay ito ng sustansya sa ating physical na katawan. Ganun din po sa iglesia. Okay? Yung church po natin ay meron talagang inihanda ang Diyos every time na tayo mag-gather. At yung pastor ang siya talagang partaker nitong nourishment na kailangan po natin upang ipangaral, ituro. Okay? At sa kanya pong pangangaral at pagtuturo, tayo naman ay nakikinig at talaga namang nananampalataya doon sa ating napapakinggan. Ano pong nangyayari sa atin? Tumitibay. Okay? Ang ating pong loob, nadadagdagan ang ating pananampalataya, nagbabago yung ating isip, at yun ang nagiging dahilan kung bakit handa na natin sundin ang salita ng Panginoon. He came to himself. Okay? And what was that himself na binabanggit niyan? How many of my father's hired servants have bread enough? Ang sabi doon, hindi lang merong bread, have bread enough. So, what will satisfy us in the house of God? What will satisfy us? Not to seek more happiness, okay, outside, okay, the kingdom of God or outside our church. Yung pong talagang pagkain or food na ibinibigay ng Panginoon sa atin, yung salita ng Diyos. Sabi ko na Mateo chapter 4 verse 4, ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds, okay,
Okay, that is a proceeding word. Dabar, rema, doon po tayo nabubuhay. It's not about informed word. It's not about inspired messages. Pero yung out of that message, God will reveal who He is in our lives. Kasi ang talaga pong nagpapabago ng ating buhay, hindi po informasyon, kundi revelation na galing sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ kay Peter, and upon this rock I will build my church. Our lives will be built up simply because we are a consistent recipient ng mga kapahayagan ng ating Panginoon kung sino siya sa ating buhay. Pangalawa po, because of the kinfolk, because of his family, his father, his elder brother, okay, and all the servants na nandun sa loob ng tahanan. Yun ang naging dahilan din kung bakit siya bumalik. Kasi meron na siyang pamilya. Bakit ka pa maghahanap ng ibang pamilya kung binigyan ka na ng Panginoon, binigyan ako ng Diyos, ng sariling tahanan. Tahanan na tinuturing natin pamilya, at pamilya na talagang itinuturing natin isang relasyon na kung saan ay bound together with love, at yung relationship na yan ay hindi siya casual na relasyon, kundi covenant relationship. At pag tayo po ay meron ng covenant relationship sa loob ng tahanan, ano po ang nangyayari sa atin? Okay? Hindi ka na makakaramdam na iiwanan ka, hindi ka na makakaramdam na ilalaglag ka. Sapagkat ito po ang sabi ni Pastor Wilbert sa atin, di ba? Ang meaning po ng covenant, walang laglagan, walang iwanan. Tatlong dahilan po kung bakit siya bumalik. Because of the kindness of his father. Okay? He received forgiveness. Okay? He received acceptance. He received another chance. At yun ang naging dahilan kung bakit nagpakatay ng matabang kuya ang kanyang tatay kasi siya ay bumalik. Bumalik siya sapagkat siya natagpuan. Nagkaroon ng celebration sapagkat nung siya'y namatay, muling nabuhay. Yun po ang sabi ng tatay sa kanyang alipin. Mag-celebrate tayo sapagkat ang aking anak na nawala ay natagpuan. Ang aking anak na namatay ay ngayon ay muling nabuhay. He returned home. He decided to return simply because, not only because of the food na kanya pong na-miss, but because of his family, kinfolk. Another is what? Because of the kindness of his father. And number 4, because of what? The compassion of his father. That compassion restored him. And that is what we call the kiss of his father. So, why do you need more? O existence na, nandyan na lahat yung pangangailangan mo sa tahanan ng Diyos. Na makinig po kayo mga kapatid. Kung meron ka mang personal na pangarap, kung meron ka mang dapat aabutin personally, okay? Lahat ng yan ay ibibigay ng Diyos. Any resources we need in life, ibibigay yan ng Diyos doon sa kanyang tahanan, doon sa kanyang church. Okay? At mahalaga na mag-connect ka sa pastor mo para every time na siya magtuturo, mangangaral, at magbibigay ng payo. Okay? Ano po ang nangyayari? Yung mga wisdom na yon, understanding at insight na yon, yun ang kailangan natin para ma-fulfill, maabot natin at marating natin yung God-given purpose and plans sa ating pong mga buhay. So, why do you need more? Is it because you want to be happy, more happy, or you are already contented? Mga kapatid, huwag na tayong palahanap kung ano yung mga bagay na nasa ating harapan. Maging content po tayo, pero hindi po dapat tayo maging complacent. Kasi naniniwala ko at naniniwala rin kayo na meron pang mas better things ay ibibigay pa ng Panginoon sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, mga patiking lang yan. Okay? Meron pang mas maigi. Sabi nga ng Bible ay they are new every morning. Second po na principle para maiwasan po natin, okay? Yung po mga ganitong pangyayari sa ating pong tahanan, having more things will make me more important. Bakit ba gusto natin makamtan ng isang bagay? Kasi feeling natin, yun ang magiging value natin. Yun ang magiging halaga natin. Feeling natin, yun ang talagang susi para
importante rin tayo. Now look at verse 29, same chapter, Luke chapter 15. So he answered and said to his father, Lo, this how many years I've been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. We're talking about his elder brother. Yung kuya, after na dumating, galing ng field, nalaman niya, narinig niya, nakita niya na may celebration. Okay, ayaw niyang pumasok. Pinagsabihan siya ng tatay niya, pasok ka na anak, kasi dumating yung putol mo. Pero sabi ng elder brother, for how many years I've been serving you, I never transgressed your commandment at any time. Yet, nakita niyo po yun, and yet, you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. So, itong kuya na ito rin ang kanyang nasa isip, matagal na. Okay? Matagal na nasa isip niya na gusto niya rin maging masaya. Gusto niya rin magkaroon ng importansya ang kanyang buhay, hindi sa loob ng bahay, kundi sa kanyang mga kaibigan. Ano nagiging dahilan ni kuya kung bakit hindi siya nagiging masaya? Ayaw niya yung pagkain. He didn't enjoy the food. Patay niyang pumasok, the father killed the fattened calf. The fattened calf. Matabang kuya. Para ito sa mga special na okasyon. Inilaan ito. Inalagaan para pag may bisita, may mga special na okasyon, doon siya kakatayin. And during that time ay yung kanyang kapatid ay bumalik. That is a special celebration. Ano ang sabi niya? Ayaw kong kumain ng matabang kuya. Gusto ko kambing. At ayaw kong makasama ang pamilya ko, kundi gusto kong makasama ang aking mga kaibigan. He was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. He did not enjoy the food or the kitchen. Ang sabi ng verse 28, even the kindness of his father, hindi niya gusto yung diskarte ng kanyang tatay. Maybe, sa natural, pagkatapos gustayin ng kapatid niya lahat ng yaman. Pero hindi naman yaman ng tatay niya. Hindi naman kayamanan niya yung nilustay, kundi yung bahagi lang ng kanyang kapatid. Yung kinuha niya. Pero how come, nagalit na galit siya? How come na ayaw niya mag-join? Hindi niya lubos maisip, maunawaan na how kind is his father, lalo na sa mga panahon na nagkamali yung kanyang kapatid. Mga kapatid, ito'y paraan ng Diyos para matuto po tayo. Ito'y paraan din ng Diyos para anuman ang ginawa nating pagkakamali. As long as na tayo po'y magbabalik loob sa Panginoon, pagsisihan ang ating nagawang kasalanan, and turn that sin 180 degrees. Repentant tayo, ay tiyak po na tatanggapin din po tayo ng ating Panginoon. Kayo po na nasa screen ngayon, kung sa tingin nyo ay malayo na tayo sa Panginoon, marami na tayong nagawang kasalanan sa Kanya, and yet iniisip natin, parang ayaw na akong tanggapin ng Panginoon, o feeling ko, hindi na ako mapapatawad ng Panginoon. Ngayon po kahapon, hindi po ganito ang Diyos po natin. Ang Ama po natin sa langit ay mapagmahal. Kung papaano po niya tinanggap ng Ama yung kanyang anak na nagpakalayo, ginustay ang lahat, nawalan ang lahat at naghirap, and yet nagdesisyong bumalik. Kung tayo po ay magdidesisyong magbalik loob sa ating Panginoon, tatanggapin din tayo ng Diyos sapagkat hindi lang siya mapagmahal. Okay? Mapagpatawad po ang ating Diyos. Hindi lang siya mapagpatawad, kaya niyang iparanas muli sa atin yung pag-ibig na matagal na po natin hindi nararanasan. So magbalik lang po tayo sa Panginoon. Pagsisihan, ang sabi ng John chapter 1, di ba? Sabi doon, confess your sins to God because God is faithful and just to forgive us. Hindi lang niya tayo patatawarin eh. Ang sabi ng Bible, and He will cleanse us from all unrighteousness. So, ano pang hinihintay natin? Balik na tayo sa Panginoon. At kayo po na lose ang connection, kayo po na para bang malamig yung ating pong relasyon sa Panginoon, balik na rin. Sabi mo nga sa katabi mo, balik na tayo kapatid
sa Panginoon. Letter C po. Okay? He did not enjoy the kingdom. Yung bumalik na kapatid, ayaw niyang makasama sa celebration. Well, ano po sabi ng Bible? Accept one another. Kung isang miyembro ng ating pamilya ay talaga namang hindi na mabilang yung kanyang pagkakamali at hindi katanggap-tanggap yung kanyang ginawa. As long as nananatili sa atin yung pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap, sino tayo para hindi magbigay ng chance sa bawat isa? Let's accept one another. Sabi ng Bible, let's bear one another. Let's forgive one another. The reason why this elder brother ay ayaw pumasok simply because ayaw niya makita yung kindness, yung compassion ng kanyang tatay. Ayaw niya rin makisalo doon sa pagkain na kinatay na matabang guya. Kundi gusto niya kaping. Okay? Iba talaga ang gusto niya. Feeling niya, hindi siya importante pag hindi siya napagbigyan ng kanyang tatay. Now, diyan po ako natapos sa inyo. Now, let me now go to the last principle. Okay? Dito po sa Luke chapter 15. Another principle to maintain and sustain harmonious relationship and peaceful relationship in the house para maiwasan po itong mga ganitong misbehavior. Okay, having more things will make me more secure. Another question na ipoponder natin. Pag meron daw ako, ito daw ang magbibigay sa akin ng stability or security. Let's read the scripture, Luke 15, verse 29 to 31. So he answered and said to his father, Lo, these many years I've been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who had devoted your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is. Okay, kanina tinalakay ko sa inyo yung youngest son na umalis. Pag-usapan naman natin yung misbehavior ng kuya na hindi umalis. Okay? Pero parang magkapares na sila ng problema. Now, in your screen, let's now study the reflection of the eldest son. Tingnan po natin yung kanyang position at saka yung kanyang appearance that he portrayed. Letter A, let's look at his lineage. In verse 25 ng Luke 15, ang sabi diyan, his older son was in the field. So that elder brother was also a son. Si kuya, the firstborn. And look at the lineage of this son. The father gave him certain rights that the younger brother could not claim. He was to receive the greater portion of the father's inheritance. He was to become the head of the family upon the death of his father. The youngest son has already received his portion and had gone into a far country to live a life of excess. But this young man stood in a position to inherit all that remained of the father's possessions. So, kung tutuusin, mas maganda yung kanyang buhay. Bagamat hindi niya pa nakukuha, ibinibigay sa kanya yung inheritance, and yet, okay, positionally, at yung appearance niya, makikita natin yung lineage niya, mas advantage siya kaysa sa kanyang kapatid na mas bata. Pero ito, hindi niya nakita, hindi niya nagawang i-reflect sa kanyang sarili. Mas nasasalamin niya ang kanyang buhay base dun sa ginawa ng kanyang kapatid na kinuha yung yaman at pakalalayo at while living, lost living, hanggang dumating sa punto na naubos lahat, naghirap, at saka bumalik. So, doon niya na-reflect yung kanyang position at yung kanyang appearance. Tignan niyo po sinasabi ng law of Moses during that time, those days, regarding the firstborn son. Deuteronomy 21 verse 17 in your screen.
But he shall acknowledge the son of the unloved wife as the firstborn by giving him a double portion of all that he has, for he is the beginning of his strength. The right of the firstborn is his. Ibig sabihin, mga kapatid, mas secure, okay, mas favorable yung buhay niya kaysa sa kanyang kapatid. And yet, nagselos, nainggit, nagalit, feeling niya hindi siya importante, hindi siya secure. In your screen, let me share with you yung responsibilidad or responsibility of the firstborn if you are part of the Jewish family. Mahalaga itong firstborn na ito. Sabi diyan, if the father died or was badly disabled, the firstborn son will become responsible for protecting and providing for the family when he was of age. Pagka namatay yung tatay o disabled, siya yung magbibigay ng protection, magpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng tatay. Siya yung next in line. Second, he will become the family's replacement patriarch. He will become the head of the family. Ang ganda talaga ng kanyang future. He will become responsible for making decisions and solving problems facing his family. Sa kanya na nakasalalay lahat kung anong yung decision niya, yan ang pag-determine ng future ng kanyang pamilya. And the last, he will provide everything his father's widow or widows and for all his unmarried spouses. So, bakit kinakailangan niya pa magkaroon ng ganito? Gusto niya maging masaya, secure. Samantalang, secure na yung kanyang future. At ang naglaan nito, walang iba kundi ang kanyang. Bakit kinakailangan niya pa maingkit? Eh kung siya yung firstborn, secure na siya. Ang dapat gawin niya, mag-mature siya para pag dumating yung responsibility niya, panahon na para siya yung hahalili at maging next successor sa kanyang tatay, magampanan niya ang kanyang tungkulin. So dapat doon siya nakapokus. His leanings. Look at his labor. Verse 25 was in the field. He was working. The Bible says, for 7 years I have never neglected your command. He was so faithful in his labor. He was faithful in his father's command. Ang sabi niya, I have never neglected the command of yours. And yet, He never gave me a feast of celebration with my friends. Parang feeling niya, kailangan matumbasan man lang sa tagal-tagal mo nag-lingkod. Hindi mo lang ako mapagbigyan. Yun ang kanyang iniisip. Mapagbigyan. Feeling entitled. Totoo, sa kanya yun. Ano sabi ng kanyang tatay? What I have is yours. But because of the feeling, not because of his future. Kaya itong damdamin na ito, madaya talaga ito. Okay. Sa bawat decision at action niya, nakabase lahat sa kanyang feeling, not in his future. Look at the loyalty of this eldest son. For many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. Sa Amplified Translation sabi diyan, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me so much as a little kid, that I might revel and feast and be happy and be merry. After all the years that I submit to you, ang sabi niya, hindi mo na ako mabigyan ng celebration katulad ng isang bata, that I might revel and feast and be happy and make merry with my friends. Gusto niya pagbalikan yung pagiging bata. Firstborn na siya. Kuya. Next in line sa tatay. Dapat lang na mag-mature siya. Tignan niyo itong
elder son na to, o eldest son, was submissive to his father's will. Faithful. Never once he had refused to fulfill the work he has asked to do. Never lived in such a way that brought shame or reproach unto the family. He never abandoned the family to seek out his own fleshly desire. He was just quietly working and serving his father. It seems that all was well with the eldest son, as far as outward appearance and circumstances are concerned. Totoo, meron din pala siyang sulking sa kanya. May tampo. Pag lagi kang may tampo, okay? Yung mga matampuhin pa naman ay hindi talaga aamin yan. Aamin lang yan pag na-expose na. Aamin yan pag na-realize na may mali siyang nagawa. So yung reflection natin sa ating sarili, we are children of God. God gave us power to become His Son. Our position is in Christ Jesus. We are seated with Him in the heavenly places. We are a born of God, a child of God. We are sons of God. Itong mga pangako ng Diyos sa atin, itong identity natin, it's not only our new identity, but our future with Him. Yes. Meron talagang pangarap ang Diyos sa bawat isa sa atin. May pangarap ang Diyos sa ating tahanan. So bakit kailangan magkaroon tayo ng ganitong katanungan at kagustuhan para lang maging masaya, feeling natin para maging importante tayo, secure. Samantalang may pangako na ang Diyos sa atin, may kanya-kanya ng inilaan ang Diyos para sa atin. All we have to do is what? Madiscover ito, malaman, paniwalaan, hakbangan para yung salita niya ay maging reality sa atin po. And these are all inaccurate behavior. Mga maling pag-uugali na siyang pumapatay sa napakagandang relasyon na inilalaan ng Diyos sa atin po iglesia. Para maiwasan ito, why do you need more? To become more happy? Why do you need more? To be more important? Or why do you need more? To be more secure and valuable in the household. Kayo na po makakasagot. Pero sinagot na ng Diyos na mayroong pang mas magandang inilaan ang Diyos sa bawat isa. Huwag na tayo umalis. Huwag na tayo mag-disconnect. Huwag na tayong maging malamig sa relasyon sa Diyos at mag-strong ang ating connection. Stronger ang ating connection sa Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, at sa mga anak ng Diyos na sa ugasan ng ating Panginoon. Amen? So tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na hindi dapat kami mainggit, magpanik, okay, sa mga bagay na magpapasaya lang sa amin, sa mga bagay na inaalok ng mundo para piling namin ay importante kami, mahalaga kami, sa mga bagay na nagbibigay ng security sa amin. Lord, ang basis ng buhay ay hindi po nakabase sa mga bagay na nakikita, nahawakan, at na-enjoy, kundi sa mga kayamanan ibinibigay niyo sa amin na hindi mabubulok Panginoon. Mga katangian, mga values na kung saan ay magiging blessing din kami sa iba. Yaman, hindi kami humihingi ng mga material na bagay, pero sangkap din ito. Kaakibat din ito, Lord, sa aming pagsunod ay package na po ito ibibigay niyo po sa amin. You are more than enough sa bawat isa sa amin. Pagpalain ng bawat isa, salamat po Panginoon sapagkat ang iyong salita ay mabisa para kami ay mabago mo, itama at ituloy. Sama-sama namin ito dinadalangin sa pangalan ni Jesus na ito. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa bawat isa. Thank you po. Stay safe. Stay